Kakayanin niyo bang tumira sa probinsya sa kung saan laganap ang usap-usapan na aswang? Yung lugar na sa araw ay tahimik at payapa, pero pagdating ng gabi ay may mga tunog na hindi maipaliwanag at mga matang nagmamasid mula sa dilim. Hello everyone, maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa kwentong ito, isang liham ang magbubunyag ng karanasang hindi inaasahan ng isang dalagang pansamantalang naninirahan sa probinsya. Isang karanasang hanggang ngayon ay dala pa rin ang takot. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Maika at ang kwentong ito ang nangyari noong ako ay pansamantalang tumira sa probinsya ng aking lola. Hindi ko po inaasahan na ang ilang buwang pananatili ko roon ang magiging dahilan kung bakit hindi na ako muling tumingin sa gabi ng walang takot. Tahimik ang lugar, mga bukirin, iilang bahay na magkakalayo, at kapag lumubog na ang araw, halos ilaw ng buwan na lang ang gumagabay sa daan. Noong una, payapa ang pakiramdam ko, hanggang sa mapansin ko ang kapitbahay naming matandang babae na si Aling Rosa. Tahimik siya, halos hindi lumalabas ng bahay tuwing araw, pero tuwing gabi, may ilaw sa loob ng bahay niya hanggang madaling araw. Mapapansin mo rin na palagi siyang may dalang panyong itinatakip sa bibig at kapag napapadaan ka, may kakaibang amoy, parang maasim na hinaluan ng dugo. Akala ko noon normal lang dahil matanda na siya. Isang gabi, nagising ako dahil sa tunog na hindi ko maipaliwanag, parang pakpak na mabigat, kasunod ang tunog na parang may hinihigop. Bumukas ang bintana ng kwarto ko kahit sigurado akong isinara ko iyon. Mula sa labas, may narinig akong mahinang ungol, parang gutom na gutom. Kinabukasan, may balitang may natagpo ang patay na kambing sa kabilang bukid. Tuyo ang katawan, halos wala ng dugo. Napansin kong nakatingin lang si Aling Rosa sa bangkay habang ang iba'y nag-aalala. Wala siyang emosyon. Nang nagtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Isang ngiting hindi ko makalimutan. Kita ko ang mapupula niyang ngipin. Simula noon, gabi-gabi na akong binabangungot. Palagi kong napanaginipan na may babaeng nakadungaw sa bintana, mahaba ang dila at ang katawan ay nakahiwalay sa kalahati. Sa panaginip ko, sinasabi niya, "Naaamoy na kita." Isang madaling araw, narinig ko ang tunog na iyon, yung tunog ng tiktik muli, mas malinaw, mas malapit. Galing sa bubong, hindi ako makagalaw sa takot. Ramdam ko ang bigat sa hangin at parang may gumagapang sa itaas ng bahay. Biglang may tumulo sa kisame, mainit at malapot. Nang mahulog iyon sa kamay ko, napasigaw ako. Dugo! Sa sobrang takot, tumakbo ako papunta sa kwarto ng lola ko. Nanginginig akong nagsabi ng lahat. Tahimik siyang nakinig saka kumuha ng bawang at asin. "Aswang," mahinang sabi niya. Matagal nang may nawawalang hayop at minsan pati tao sa lugar, pero walang nagsasalita. Takot ang nangingibabaw. Sinabi niyang huwag na huwag akong lalabas ng gabi at huwag na huwag akong titingin sa bintana kapag may narinig akong tumatawag sa pangalan ko. Pero isang gabi, may tumawag. "Maika!" Boses ng nanay ko. Alam kong imposible, nasa Maynila siya, pero ang boses, eksaktong-eksakto. Dahan-dahan akong tumingin sa bintana. Doon ko siya nakita, si Aling Rosa, pero hindi na tao ang anyo niya. Nakabitin siya sa puno, baliktad ang katawan, humahaba ang dila hanggang sa lupa. Ang tiyan niya, bukas. Napaatras ako at napasigaw. Biglang nawala ang lahat. Tahimik, parang walang nangyari. Kinabukasan, wala na ang bahay di Aling Rosa. Giba. Sabi ng mga kapitbahay, matagal na raw itong abandonado. Wala raw natandang nakatira roon ng loob ng maraming taon. Hindi na ako nagtagal sa probinsya. Umuwi ako agad. Pero hanggang ngayon, tuwing madaling araw may naaamoy akong maasim. At minsan, kapag nakatingin ako sa salamin ng matagal, parang may aninong nakangiti sa likod ko. At alam ko,
hindi pa siya tapos sa akin.